channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Leo. First 15 days, mauga talaga yung lamesa ko, no? Gagawin ko nga ng paraan to, paano ba siya hindi uuga. Dati hindi siya umuuga because ano siya dun sa wall. Naka-mount siya dun sa wall and lumipat ako ng posisyon and then, ayan, nagumpisa na siyang mag-paranormal activity. Ay, okay. So anyway, Leo, first 15 days of February, First 15 days of February, this is from February 1 hanggang February 15, 2026. And this is a general reading. Okay? Tingnan natin, my dear, kung ano yung mga possible na energy, mga possible na eksena na makasalubong mo ngayong first 15 days of February. Okay, tama na to. Na-shuffle ko naman na ito kanina. Okay, so pahingi po kami ng card para sa possible na energy na ma-receive ng ating my dear Leo ngayong first 15 days of February. Okay, possible na energy, possible na eksena. Tingnan natin, my dear. Leo, first 15 days of February. Okay, dalawa. Gagalangin natin ang desisyon. We have here the Devil. Alam mo, itong card na to, sa lahat ng card na nahawakan ko so far, my dear, ito lang yung nag-iisang card, which is the Tarot of Abyss, okay? Ito lang yung nag-iisang card, my dear, na talagang diretso siya, my dear, yung message niya na yung devil na energy is galing sa atin. Okay? Siya lang talaga yun, my dear. Kasi kung titingnan mo dito, nakatungtong siya, my dear, sa heart niya. The heart niya yan. Okay? And nababalot siya ng parang yung vein or yung ugat na galing sa heart. And kung makikita mo, yung kanyang pakpak is hindi siya may spread because of, nababalot nga siya nung ugat na galing doon sa heart niya. Okay? And we have here the energy of the King of Cups. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear Leo, is energy na parang naiinis ka at nayayamot ka. Dito lang muna tayo mag-focus, my dear, sa energy ng King of Cups, okay? Kasi si King of Cups is very understanding. Like, napaka maunawain nitong card na to, okay? To the point na inaalon siya dyan at binabagyo na siya, my dear, dyan, okay? Ang nakukuha ko dito, my dear, dapat isang card lang eh. Ang nakukuha ko dito is more on, para ka na naiinis. Okay? Pero hindi mo pa to energy, my dear, ha? Energy to ng first 15 days of February, okay? So, posible, my dear, na makaramdam ka ng pagkainis, parang negative na energy, my dear, ngayong first 15 days of February na may kinalaman sa sitwasyon mo. Okay? Alam mo yung typical na parang nananahi ka or yung pinapasok mo, my dear, yung sinulid dun sa karayom, 'di ba? Yun ang nakukuha ko na example dito, my dear, na para bang ang hirap-hirap nung situation, pero parang umaabot ka dun sa energy, my dear, na nagkakaroon na ng parang prostrate, parang napoprostrate ka na. Paano ba to? Paano ba to gagawin? Parang ganon, okay? And yung energy so far, my dear, is more on parang actually, yung energy niya is hindi naman talaga siya ganun kabad kahit na devil siya eh. It's more on parang dahil sa parang nauubusan ka ng tiyaga or parang para kang naiinis, lalong tumatagal yung process. So, just in case meron kang gustong mangyari, okay, meron kang gustong ma-accomplish, meron kang gustong mangyari, okay, sa money man yan, sa career man yan, sa relationship man yan, sa connection man yan, ang nananaig na posible mong maramdaman, my dear, ngayong first 15 days of February is yung typical na nakakainis. Yung parang nawawalan ka ng pasensya. And dahil doon, my dear, lalong tatagal yung process.
Yun ang nakukuha ko. Okay. So, alis na tayo dito, my dear. Masyado na tayong tumambay dito. Kasi nga, dalawa yung card. Dapat isa lang to. Okay? So, let's go na tayo, my dear, sa energy mo. Ano yung possible na energy or eksena ni Leo ngayong first 15 days of February? We have here the energy of the Five of Sword. Pag lumalabas tong card na to, ang madalas ko nakukuha is don't play with your food. Don't play with your food. And parang, okay. Parang meron kang sinisisi dito, my dear, sa card na to. Sa Five of Sword. Parang kasalanan mo to. Yun ang nakukuha ko. Kaya nagkaganito ang lahat. Kasalanan mo to. Parang ganun ang nakukuha ko sa card na to, my dear. So, energy mo na to, my dear, ha? Hindi na to energy ng first 15 days of February. So, ang nangyayari dito is more on parang, ayoko gamitin yung word na yun eh. It's more on parang meron kang sinisisi. Meron pumapasok na word sa akin pero ayoko siyang gamitin kasi hindi siya yung tama na word para dito sa energy na to, okay? It's more on parang meron kang sinisisi. Nakasalanan mo lahat to, kundi dahil sa'yo, ganito, blah, 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 so on and so forth. Like, posible, my dear, na magsabay itong dalawang to, okay? Hindi ko inaalis yung realidad, my dear, na posibleng merong energy ng isang tao na naglagay sa iyo sa sitwasyon na yan. And for the longest period of time, parang kinakaya mo yung situation. Okay, kinakaya mo siya. Pero, parang medyo hindi mo na ma-manage yung energy. Okay, parang nagiging out of something na yung out of control or out of alignment na yung mga bagay-bagay, ganon. Okay. So, dito muna tayo. Okay, punta tayo sa area ng iyong heart. Ano nangyayari sa heart? Ano po nangyayari sa heart? What is going on sa area ng heart? Uy, dalawa pa siya. Dalawa, hindi na, ayoko na. Okay, babalik ko, my dear, kasi I just need one. Alam mo, my dear, pinag-iisipan ko, kung titigil ko, nasanay kasi ako for the longest period of time, nagsashuffle ako na nagsashuffle. Kaso, ang pagsashuffle kasi, my dear, imposible talaga na walang mahuhulog na dalawa, or tatlo, or apat. Kaya nag-iisip ako minsan, ano kaya, yung shuffle ko siya, tapos lalagay ko na lang siya sa sulok, tapos kukuha na lang ako ng kukuha, di ba? So, pag bigla ako nagpalit ng strategy ng pag-reading or ng pag-shuffle, alam nyo na, because nahihirapan talaga ako sa mga jumping card. Okay, once again, focus, heart. The Knight of Sword. Meron kang gusto matapos na, my dear. Meron kang gusto matapos na. Yung energy dito, my dear, is more on parang kinakaya ko tong sitwasyon na to kasi wala akong choice. Pero parang hindi ko na to kayang dalhin for a very long time. Yung parang hindi ko na to kayang ituloy pa. Gusto ko na matapos na siya ngayon. Gusto ko ma-accomplish na to ngayon. Yun na nakukuha ko sa energy ng Knight. Meron kang gusto dito matapos, my dear. Yun ang sabi ng heart mo. Sabi ng heart mo, gusto ko na matapos to. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang magpimpi or basta gusto ko na matapos to. Kung ano man tong bagay na ito na gusto mong mangyari, gusto mo na siyang matapos. Kasi for some of you, my dear, habang tumatagal or habang nandiyan ka sa sitwasyon na yan, lalong may galit akong nakukuha. Parang lalong umiigting yung galit. Eh, nandun na naman ulit, my dear, yung energy na meron ka na namang sinisisi sa sitwasyon na to. Parang kasalanan mo lahat to. Ikaw lahat na may kasalanan nito. Balik tayo sa nakaraan, my dear. Ano nangyari sa past? I would like to know, ano nangyari sa nakaraan? Leo, ano nangyari sa energy o sa area of responsibility ng ating my dear Leo in the past? The Ace of Cups. Maganda tong card na to. You decided, my dear, na parang is more on para magparaya. Mag-give up, mag-let go. Pero to the point na ganito yung situation, my dear, nararamdaman ko na parang ginawa mo lang to kahit siguro labag sa loob mo, my dear. Yung parang siguro sa relationship, ganito ha, I'm just setting some example. O sige, maghiwalay na tayo. Total, hindi ka naman tumitigil sa pambababae mo or panlalalaki mo, maghiwalay na tayo.
o hindi ka naman masaya sa akin, marami kang hinahanap, sige maghiwalay na tayo. Yung parang ganun na energy, my dear. Sa energy ng nakaraan. Pinili mo to, my dear, because you are expecting, my dear Leo, na magkakaroon ka ng peace of mind. Na eventually, magiging okay din ang lahat. After mo gumawa ng energy ng Ace of Cups, akala mo magiging okay na lahat. Akala mo everything will be okay. Akala mo everything will be fine. Akala mo kakayanin mo yung feedback or yung flashback ng energy. Pero hanggang ngayon, my dear, nandun ka pa rin. And I think, kaya nabubuo, my dear, yung kasalanan mo lahat to. Parang ganon. May sinisisi ka because of yung energy ng Ace of Cups, na posibleng may mga tao na kasama mo mag-umpisa ng isang project o ng isang pangarap, pero eventually parang nag-iba sa kalagitnaan ng journey, hanggang sa naghiwalay, hanggang sa hindi na nagkaintindihan, hanggang sa naghiwalay na lang ng path, nagkaroon na lang ng separate way, and then kinaya yung energy na parang mag-isa, solo flight, pero iba yung energy ngayong first 15 days of February. It's more on parang sabay-sabay yung mga nangyayari, my dear, to the point na parang naiisip mo siguro, my dear, na what if inayos natin? What if pinag-usapan natin? What if hindi tayo naghiwalay? Dapat dalawa tayo dito eh. Dapat sama-sama tayo dito. And yun ang naglalagay ng pressure, my dear. Lalo yung maglalagay ng pressure sa'yo, my dear. Yung sinabi ko na yun, lalo yung maglalagay ng pressure sa'yo, my dear. Because you made the decision, my dear, na suungin itong daan na to ng mag-isa. So there's no turning back. Kasi sinabi mo na, my dear, na okay, gagawin ko na to ng mag-isa, eto na yun eh. No turning back, my dear. Tama, na yun na yun. Okay? Tingnan natin yung possible outcome nito, my dear. Okay? Uy, the Six of Wands. Okay, dalawa na to, my dear. Sige. Six of Wands and the energy of the Three of Swords. You need to let it go, my dear. Possible future, my dear, oh. Nangilabot ako bigla. This is energy of success. Ma-overcome mo to, my dear, pero you need to let it go. Tama na yung pag-iisip na dapat nandito ka, dapat magkasama tayo. Wala na, my dear, eh. Kailangan mo na itong daan na to, my dear, kailangan mo na itong tahakin, my dear, mag-isa. And it really nonsense, my dear, na parang sana ganito, sana ganyan, sana it's nonsense. Kung makikita mo, my dear, this is energy of success, six of wands. Ayan, oh. Ma-overcome mo kung ano man itong gusto mo ma-overcome. Kung meron mga tao, my dear, na iniwanan ka along the way, along the journey, so on and so forth, kung ano man yan, it's okay. Three of Swords is energy of letting go. Releasing, my dear, makita mo dyan kung paano yung pinapalaya yung evil, which is may kinalaman sa energy ng heartache. Nakapokus pa rin, my dear, sa area ng puso ng iyong heart. Ibig sabihin, my dear, it's time na palayain mo to. And there's a tendency, my dear Leo, na kaya siguro mabagal ang flow ng life mo because kahit na you decided, my dear, na okay, wala na, okay na tayo, I forgive you, I forget, ganun, hindi pa rin talaga. Nandyan pa rin siya. And ngayon lumalabas yung totoo because of parang hindi mo ma-manage yung pressure na pumapasok sa area of responsibility mo. Pero so far, kung titingnan natin, my dear, itong future na energy, this is the Six of Wands and the Three of Swords. This is energy of success, pero may kondisyon. You need to let it go. Kailangan mong i-let go, my dear. Kailangan mong i-release kung ano man yung galit, yung anger, para ma-spread mo yung wings mo, my dear, and you can fly. Okay? Kung hindi nag-work yung connection nyo, hindi nag-work yung connection mo, kayanin mo. Okay? So, last card natin is the spiritual advice. Anong gusto sabihin sa'yo ng ating mga spirit guide? We have here the energy of the sun card. Pag sinabi mo, my dear, na mag-uumpisa ka, siguraduhin mo, my dear, na talagang mag-uumpisa ka talaga. Hindi yun sa kalagitnaan ng journey mo, is babalik ka ulit. No? So, this is the advice sa'yo, my dear, the sun card. Nakita mo kung paano merong daan dyan? Ayun, no, sa loob ng sun. Sige lang daw, my dear. Sige lang. Keep on moving. And wag mong madaliin. Wag mong madaliin. May mga bagay talaga, my dear, na
minsan talaga magiging out of control na parang akala mo katapusan na ng mundo, na akala mo it's the end of the road, and doon mo maiisip na sana hindi nyo ko iniwanan, sana hindi nyo ko inabandon, sana ganito, sana ganyan, pero nandiyan ka na. You just need to accept it. Matuto ka minsan, my dear, sumayaw sa tugtog, matuto ka mamaluktot pag maiksi ang kumot. Kayanin mo. Tanggalin mo yung galit sa puso mo para mas maging maganda yung flow. Mas maganda yung daloy. Okay? Bottom deck of the card or the hidden message is the energy of the Ten of Wands. Kayanin mo maski mag-isa ka, my dear. Kayanin mo. Okay? Magiging mahirap to, my dear, pero maniwala ka. Pag naabot mo yung dulo ng daan or yung finish line, you will be very, very proud of yourself kasi kinaya mo maski mag-isa ka. This is not the time, my dear Leo, na sumuko ka. This is not the time para huminto ka. This is the time na lalo ka pang manggigil at lalo ka pang magpursigi na matapos mo kung ano yung mga bagay na inumpisahan mo. And para matapos mo yan at ma-accomplish mo yan, mas maganda, my dear, kung tatanggalin mo na yung galit at yung paninisi, my dear, sa mga energy sa paligid mo na kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil ganyan, hindi ganito, hindi ganon, hindi ganyan, so on and so forth, sana hindi nangyayari itong mga bagay na to. Mahirap man, my dear, itong sasabihin ko. This is going to be the last na sasabihin ko. Mahirap man itong sasabihin ko, pero sometimes kinakailangan natin magpasalamat sa mga difficult obstacle na binibigay sa atin. Kasi karamihan, my dear, ng mga experience, okay, ng mga learnings is nanggagaling, my dear, sa mga difficult na daan. Hindi sa mga madadaling daan. Okay? Isa yan, my dear, sa technique ko para maging productive pa ako every time na meron akong pinagdadaanan. Na sinasabi ko sa sarili ko na wala akong matututunan sa maayos na daan. Like sa happy-happy, sa party-party, disco-disco, gastos-gastos, wala akong matututunan dyan. Pero sa lahat ng obstacles and struggle in life, marami akong matututunan dyan. Although nakakaiyak, although nakakalungkot, although para ka nang atakihin sa puso, para ka nang magkakaroon ng alta presyon, pero my dear, marami kang matututunan, my dear, dyan sa daan na yan. And yan ang totoong meaning ng buhay. Na hindi laging masaya. Hindi na laging malungkot. Ang buhay is up and down. Okay? So my dear, yun yung ating reading para sa yung first 15 days of February. Stay strong, my dear Leo. Stay strong. And always remember na mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.